Hello po sa inyong lahat mga kamatyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Dito na tayo ngayon sa game number 2 sa kaganapan pa rin nangyari sa mini-match between Computer Deep Blue versus Grandmaster Judith Polgar na ginanap sa New York 1993. Ayan, sa game number 1, inunahan kagad, sinampulan kagad ni Deep Blue. Ano naman kaya ang nangyari dito sa game number 2? Sa mga hindi pa nakakapanood ng Polgar Greatest Games, ay makikita nyo lang po ang links sa description below. Okay, so tinan na kagad natin. Judith played Knight F3. Ayan, nag-reti. Nag-Knight F6 naman si Deep Blue. Nag-G3. Nag-D5. Nag-D3. Ayan, approaching Kia or King's Indian Attack Formation. Nag-Knight BD7. Nag-Knight BD2. Ayan, sabi ni Kasparov dun sa match nila ni Deep Blue, mas maigi raw tirahan ng computer ng mga ganyan. Kasi ang computer nangangapa pa kung saan ba mauuwing formation. Unlike sa direktong kagad, kumbaga diretsong kagad, open position, open lines, alam na alam daw kagad ng computer yung patamaan. Pero pag mga abang-abangan pa, medyo nangangapa ang computer, may posibilidad na kumabyos. Yun ang idea, kaya ito daw ang effective na opening against computer. Nag-Bishop G2, nag-C6, nag-Castle, nag-Bishop D6, nag-Knight H4. Ayan, minimix hinahalo-halo ni Polgar ang ideas Ang idea, magda-Knight F5, syempre para may pressure kagad sa bishop, may atake. Nag-Castle, pero ibinitin muna yung Knight F5, nag-E4 muna. Ayan, so Kia na talaga. Nag-Knight C5, nag-Rook E1, develop. Nag-Bishop G4, nag-develop din naman. Provoking move pa na talagang pinupuwersang mag-F3 at napa-F3 talaga si Judith dyan. Nag-Bishop E6, nag-Knight F1. Ayan. So, bagamat may F3, pero tumatiming lang si Judith dyan na maka-F4 mamaya or maikonverte yan kasi pangit talaga yung F3. Bumabara yan sa Bishop sa G2. At ito namang Knight F1, natural naman talaga yan na ideal pattern sa Kia. Nag-Queen B6. Woy! May matinding sibat na paparating. Obligadong umilag kagad. Nag-King H1. Nag-D takes E4. Nag-D takes E4. Yan ang pinang-capture ni Judith. Bakit? Kasi kung ang ipangka-capture niya ay F takes E4, meron kasi mga lundag ng Knight G4 Nakakailang kagad na kapag tipong nag-Queen E2, parang may mga tipong Knight B3, sacrifice, magkakaroon ng, may mga ganyan Makakalundag na sa Knight F2, tapos Knight H3, yung mga ganong tempo na magkakaroon ng mate, mga ganong kombinasyon. So, ayan ang iniwasan dyan ni Judith. Kaya dito, minabuti na lang niya na D ang ipang-capture. Yun nga lang, talagang nakatempo ng development. Nag-Rook FD8, may impact kagad sa D-file. Then umilag, nag-Queen E2, nag-Knight A4. Ito naman ang tinira ni Deep Blue. Talagang lahat ng points talaga, inaatake ni Deep Blue. Ang ginawa ni Judith, nag-G4. Hindi na niya pinansin yung pawn sa B2 na yan. Tama naman yung G4. Para maka-counter-counter, ang idea, marahil mag-Knight G3, bago mag-G5, maka-atake sa kingside. Kasi dito, kung didepensahan pa itong pawn sa B2, wala, halimbawa, pagpalagay natin Rook B1, may Knight C3 Yan fork. Pag kinapture, tagpas pa rin ng Rook sa B1. So, baliwalay ang Rook B1 na gagawin. Kung magbi-B3 naman, parang tipong nabutas naman yung square sa C3. So, yan nga ang idea ni Deep Blue. Pinoprovoke nga niya mag-B3 para magkabutas-butas ang square Yan, may mga ganyan. At kung magsi-C3 naman, ito naman ang medyo bahagyang humina, yung D3 square na kung saan baka mamaya bumalik yan Knight C5 and then makatiming ng Bishop C4 tapos makukuha ang square D3. Ayan ang mga paparating dyan. Kaya dito minabuti na lang ni Judith, sige sabayan na. Nag-G4 na, nag-Bishop C5, mautak din si Deep Blue. In-improve niya lang ang Bishop para lumakas ang control sa D-file. Ayan ang ginawa dito, nag-Knight E3, nag-Bishop D4, kinuntirya talaga yung pawn sa B2, nag-C3 at dito sa hindi inaasahan ay bumalagbag si Deep Blue, nag-Knight takes C3, sacrifice, nag-B takes C3, Bishop takes C3. So dito ang idea niya kakapture niya ang Rook sa E1 o kaya ang Rook sa A1. Mamimili na lang siya. Ang ginawa, nag-Knight C2, nag-Queen A5, total di pa rin naman makakaiwas, di pa rin naman makakatakas ang isa dyan. Nag-Bishop G5, nag-H6, nag-Bishop E3 at dito nag-B6. Ang daming mga pabiti ni Deep Blue ay pang-capture yung tore Nag-Knight F5, nag-Queen A4, nag-G5, nag-H takes G5, nag-Bishop takes G5. Ayan na, tinagpas na. Nag-Bishop takes E1, nag-Rook takes E1, nag-Bishop takes Knight, nag-E takes F5 at dito nag-Rook D6 syempre para may suporta na yung Knight and then makaiwas na rin sa pin. Ang ginawa, nag-Knight E3,
nag-rook E8. Ayan, so para magamit naman yung passive rook sa A8, nag-rook G1. Samantalang si Judith naman, since quality down, kinakailangan niyang gumawa ng mga kaparaanan kung papaano siya may magkakaroon ng epektibong counterplay. Kaya rook G1, ayan, nakaturo sa king. Nag-knight H7, ayan, pang-neutralize naman sa bishop. Nag-bishop F1 para magkaroon ng depensa ang bishop at mag-take effect talaga ang impact ng pressure sa G-file. Nag-knight takes G5, rook takes G5, nag-queen F4. Samantalang si Deep Blue, pilit na hinuhuli, pinapahinto ang mga binabalak ni Judith na panggugulo. Nag-rook G4, nag-queen H6. Ayan na. May access na sa G7, depensado na. Ang ginawa dito, nag-rook G1. Yun lang, umatras si Judith. Marahil ang plano niya dito, gusto niya mag-knight G4 para atakihin ng queen. Pero hindi raw yan ang kainaman eh. Dito raw para tuloy-tuloy, queen F2 lamang para mabigyan na rin ng access yung bishop. Maaring mag-bishop C4 mamaya, may pressure sa F7. Or pwede ring mag-rook H4, mangulit, ulitin ang queen. Yan lang daw ang mas mainam. So, ang ibinigay na continuation, rook D4, rook takes D4, E takes D4, knight G4, queen F4, then bishop D3. Ang ibinigay na evaluation ay equal. Bagamat para sa akin, parang unclear pa rin eh. Mahirap pa rin talaga. Pero yan daw ang mas matigas na dapat ginawa ng puti. Pero dito, nag-rook G1, nag-king F8, good move. Umiwas kagad dito si Deep Blue sa mga gulo-gulo sa G-file. Nag-queen E1, nag-rook D4, bishop G2, nag-queen F4, knight G4, nag-queen takes F5, nag-queen H4, queen G6, queen H8 check, king E7, nag-queen H4 check, king D6, nag-queen F2. Yan, so hanap-hanap na lang si Judith dito ng mga butas-butas. Nag-C5, pinagtibay ang rook sa D4, nag-knight E3, nag-king C7, nag-F4 para mabigyang buhay naman ang diagonal bishop, nag-E takes F4, nag-knight D5 check, nag-king D8, nag-knight C3. So dito po, ang evaluation ay nananatili pa ring decisive advantage for black. Nag-queen D3, nag-queen B2, dinipensa ng knight, nag-rook E3. Grabe, tiniis dito ni Judith. Tindi talaga. Nag-knight B5, nag-rook B4, nag-queen takes G7, ayan na, talaga nakipagsabayan na si Judith. Kumbaga, sige, gulo-gulo na. Nag-queen takes B5, nag-queen F6 check, nag-king C7, nag-queen takes F7 check, nag-queen D7 humarang, nag-queen F8. Ano balak para mga likot? Mag-queen A8, nag-rook A4, nag-queen A8, at dito, nag-rook takes A2, yun lang. Na bad move. Siyempre, ang gamit natin ngayon, malakas sa computer engine na detect niya kagad pag bad move. Dito raw ang tira ay F3 lamang. Na kapag nag-bishop takes F3, rook takes F3, queen takes F3, meron daw rook D4. Ayan, ang idea, magku-queen D5, mapuwersa ng ma-queen to queen. Ayan, para gamitin naman, pamartsahin yung sobrang dalawang pawns sa queen side. Yan ang technique, decisive advantage for black pa rin. Pero dito ang ginawa ni Deep Blue, nag-rook takes A2, ano kaya dito ang simpleng ginawa ni Judith? At napabalik ang evaluation as equal. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start. Maraming salamat. Ang tira ay Queen B7 check. So dito nag-King D8, nag-Queen B8 check, nag-King E7, nag-Queen takes F4. Okay, so dito quality down pa rin naman ng puti. Yun nga lang, yung King ni Deep Blue ay super exposed. Nag-Queen D4, nag-Queen C7 check, nag-King F6, nag-Rook F1 check, nag-King G5, nag-Queen F7. Grabe na delikado pa ang buhay dito ni Deep Blue. Kasi parang tipong naglakbay ang King baka mamatyas yan. Ang ginawa, nag-Rook A1. Ayan, hindi na pinapalag ang Rook sa F1. Kasi may posibilidad na mag-Rook F5, mga ganun Wala na, pamatyas si Deep Blue dyan. So dito nag-Rook A1 na para talagang hindi na makaalis ang Tore, nakapin sa King. Pero meron ng Queen F5 check, King H6, nag-Queen F8 check, nag-King H5, nag-Queen F5 check, nag-King H4, nag-Queen H7 check, nag-King G5, at dito nag-Queen F5 check. Nagkaroon ng perpetual check si Judith at naisalba niya ang laban na tabla. Grabe. Ang galing. So at least sa tabla niya, wala, losing nga siya Sa simpleng Rook takes A2, na bad move si Deep Blue, nakarecover naman ng mabilis. Accurate na ang mga binato ni Judith na naisalba niya sa tabla.
Okay, yan po. So ang score ay 1.5.5 sa 2 games. So okay na, at least nakatabla. Maraming salamat po muli sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ipinakita ni Judith. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions at comments dito sa game na ito, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.